dekada na ang nakaraan nang unang imungkahi ang pagpapalawig ng basic education sa bansa. Taong 1925 nang isinagawa ang kauna-unahang survey na nagpakitang hindi sapat ang 10 taon ng basic education para ihanda ang mga estudyanteng Pilipino sa mundo ng pagtatrabaho. Nasundan ito ng marami pang pagsusuri. Ang pinakahuli ay isinagawa ng Presidential Task Force on Education noong 2008 kung saan ipinakita kung paano nahuhuli ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Ito ay kinumpirma ng mababang performance ng mga estudyanteng Pilipino sa national at international tests. Noong 2009, 69.21% ang passing rate ng mga grade 6 students sa National Achievement Test. Tumaas na ito ng 24% kumpara noong mga naunang taon. 46.38% naman ang passing rate ng high school na bumaba pa kumpara noong nakaraang taon. Sa international test naman na Trends in International Mathematics and Science Study, kitang napag-iwanan na ang Pilipinas ng ibang bansa. Sa math at science, nasa bottom 5 ang Pilipinas kumpara sa mahigit 40 bansa sa mundo. Maging ang science high school sa bansa ay panghuli sa advanced mathematics category. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isa na lamang sa 3 bansa sa buong mundo at ang natatanging bansa sa Asia na may 10 taon lamang sa basic education. Dahil dito, hirap makipagsabayan ng ating graduates sa mga estudyanteng nagtapos sa ibang bansa, kung kaya hindi rin kaagad sila kinikilalang mga profesional. Kung kulang na kulang sa preparasyon ng ating mga mag-aaral, ano ang mangyayari sa kanila sa pagtatapos ng high school? Hindi sila handa para sa kolehiyo at lalong hindi handa para magtrabaho. Yan ang nararanasan ng mga graduates ng kasalukuyang 10-year basic education. Gusto po makatapos ng high school para po makatulong po ako sa mga magulang ko. Dahil sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan po mag-aral ng mabuti upang mataguyod ko pong ang aming pamilya. Gusto ko po makatapos ng pag-aaral para po matulungan ko rin ng mga kapatid ko sa magulang ko po. Kasi gusto ko po makahanap ng maayos na trabaho. Ang pamahalaan ni Pangulong Noynoy Aquino ay nanalo sa plataporma ng malawakang pagbabago. Bahagi ng pagbabagong ito ang pagsusulong ng karagdagang 2 taon sa basic education o ang K+12 Enhanced Basic Education Program. Ang ating gagawin dyan ay uumpisa natin ito sa pinakabata, dun sa 5-year-olds. At ang gusto nating mangyari ay lahat sila ay makapasok sa kindergarten. Tinatawag natin itong universal kindergarten para maengganyo natin ang lahat ng ating mga kabataan, ang kanilang mga magulang, ay padala sila sa mga schools natin bago pa sila pumasok ng grade 1. Importante ito dahil ang pag-aaral nila ng kinder ay ito yung kanilang adjustment period bago sila talaga makapasok sa grade 1. No? Yung ating mga iba't ibang mga pag-aaral, nakita natin na yung mga kabataan na dumidiretso sa grade 1 na hindi nakakapasok doon sa kinder, medyo nahihirapan sila, naghahabol sila, naiiwanan sila ng mga nakapag-kinder. Pangalawa, yung ating karamihan doon sa ating mga nasa private schools, nakakapasok sila sa kinder at talagang handang-handa sila pagka nag-umpisa yung taon na grade 1. No? Sa palagay ko, ito'y importante para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kabataan sa public schools na magkaroon din ng kapareho na antas para naman sila ay handa rin para doon sa mga gagawin nila sa grade 1. Sa plano ng DepEd, school year 2012 to 2013, uumpisahan ang pagtuturo ng bago at mas magaang curriculum sa grade 1 at sa first year high school. Ibig sabihin, sila ang unang batch ng high school na makikinabang sa libreng karagdagang 2 taon ng K+12. Taong 2018, unang magkakaroon ng graduates ng senior high school sa bansa. Sa palagay ko, ang pangarap ng bawat magulang ay ang kanyang anak ay papag-aralin ko para magkaroon ng trabaho, maging handa para sa buhay, at kung magkakaroon ng pamilya, ay handa rin siya na sumabak doon sa larangan ng mga hamon ng isang padre de pamilya o ina ng tahanan. No? Pag titingnan natin, ang nangyayari sa Pilipinas, yun lamang na yung mga nakakapasok, nakakatungtong sa kolehiyo at nakakapagtapos ng kolehiyo ang nagkakaroon ng magandang mga trabaho. No? Nagtatanong ako doon sa ating mga kasama sa industriya at sinasabi nila na
sa kanilang mga HR departments ay ang kanilang requirement ay college graduate, no? Minsan, yung ating mga high school graduates pag mag-a-apply kahit magagaling sila, ay hindi man lamang pinapansin. At ang tingin nga napakababa naman ng ating high school diploma, no? High school lang ang tawag nila, no? Sa palagay ko, alam mo, karamihan ng ating mamamayang Pilipino ay hindi nakakatuntong sa kolehiyo. At kung ito'y ating talagang titingnan, sa palagay ko kailangan nating bigyan ng oportunidad ang lahat ng ng ating mga kababayan. Kung hindi man sila makapasok at makatuntong sa kolehiyo, ay sana naman yung kanilang edukasyon ay sapat para magkaroon man lamang sila ng isang maganda at respektable na trabaho, no? Kaya ang sabi ko, kung ating titingnan yung ating ngayong mga taon na pinaghihintayan ng ating mga magulang para magkaroon ng maayos na trabaho yung kanilang mga anak, ay ito'y 10 taon sa basic education at 4 na taon usually sa college, no? So, ang total niyan ay 14 na taon. Pero ang ating pangarap ay sana'y sa loob ng 12 taon ng basic education na ito naman ay magiging libre dahil nga ito ay dun sa public schools, ay sana'y magkaroon ng pagkakataon ng ating mga anak na magkaroon sila naman ng trabaho. Kung sila ay makatapos ng high school, 12 years, sana maibigay nila ang kanilang diploma sa mga business establishments, sa BPOs, call centers, o kaya ay lumikha ng kanilang sariling small business. At sila sana ay matanggap ng lipunan bilang mayroong sapat na kaalaman tungkol dito sa mga iba't ibang mga specializations na kanilang gagawin, no? Kung titingnan ko, sa palagay ko, ito nga ay -2 dahil hindi mo kailangang magtapos ng kolehiyo para magkaroon ng trabaho at maging handa para sa buhay, no? Matapos